Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating daily evening devotional. At sa ngayong gabi po, tayo po ay pangunahan ni Sister Limli Verano. Pero bago po iyan, tayo muna ay mag-awitan para po sa ating opening song. Then opening prayer po ay by Kuya Ben. At pagkatapos po ng prayer ay sundan po yan ng message na ibabahagi po sa atin ni Sister Lemly. At pagkatapos po nun ay mag-proceed po tayo sa ating closing song, then closing prayer. At yan po ang sequence ng ating program sa ngayong gabi. Ako na ba? Ako na ba? Rinig ako? Okay, Narinig ako? opo kuya. Sige, sige. So, tayo po ay manalangin. Ama namin na sa langit, kami po'y papasalamat sapagkat kami po'y natipon na naman ngayong hapon sa worship sa pag-worship at inyo pong patnubayan ang aming tagapagsilta upang inyo pong may pahayag ang inyong pong mensahe na naisipabatid sa amin lahat. At ganun din po na inyo po kaming ihanda upang amin pong pakinggan at amin pong malaman ang mensahe na gusto niyo pong malaman. At tawaran nga po kami sa aming mga nagawang kasalanan kung saan man kami nasumpungan. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen.
Thank you po, Kuya Ben, sa inyo sa pag-lead po sa prayer. And ngayon po, makakarinig na po tayo ng mensahe na ibabahagi po sa atin ni Sister Lindsay. Sa lahat. So ngayong gabi po ay ang ating babasahin na book is from God's Amazing Grace entitled That Still Small Voice, July 13. Ang ating pong K-text ay mababasa sa Hebrews chapter 3 verse 7 and 8. So bago po muna ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang banal ng tahanan na nasa mga langit, maraming salamat po Ama. Sa gabing ito kami po ay makapagbubulay-bulay naman po ng inyong mga salita na magagamit po namin, lalo't lalo na po in these last days, sa aming pamumuhay, sa aming pananampalataya, na maging kalakasan po namin ito. At tulungan niyo po kami Ama na hindi lang po kami tagapakinig, kundi tagapagtupad po na yung mga salita, na hindi po maging in vain ang aming pananampalataya. At tulungan niyo po ang bawat isa Ama na makareceive ng iyong salita, na makapagbigay po sa amin ng kalakasan in these last days, na makatayo po kami sa anumang trials na darating po sa amin. At tulungan niyo po ang bawat isa Ama na sa aming araw-araw po na pag-ipag-battle sa aming sarili. Give us victory over sin through revival and reformation. At ito lamang po ang aming hiling, kalakip sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Again po, good evening. So, ang ating K-text, Hebrews 3 verse 7 and 8. Today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Conscience is the voice of God, heard amid the conflict of human passions. When it is resisted, the Spirit of God is grieved. So, mga kapatid, kung ang dictate po ng banal na espiritu is yung ipapaintindi niya or ipapariman niya sa atin yung ating mga nabasa or mga narinig sa pamagitan ng nagsasalita. Sabi ng Panginoon nga sa Hebrews 3:7-8, if you will hear His voice, harden not your hearts. Kasi po alam niyo mga kapatid, pag yung conscience po is ating nire-reject, yung word ng Panginoon is parang isinantabi lang natin. Ang mangyayari po sa conflict po ng ating panahon ngayon, napakahirap pong i-resist kung wala po tayong word na sinusundan or binabasa. Kaya po napaka-importante po na tayo po ay magbasa, magbulay-bulay, upang sa ganun po yung conscience na boses po ng Panginoon ay ating maintindihan at maging victorious tayo sa lahat ng mga temptation ni Satan, na kahit iba't ibang conflict ng mga pangyayari sa ating buhay ngayon. So patuloy tayo. Men have the power to quench the Spirit of God. So men have the power to quench the Spirit of God. The power of choosing is left with them. They are allowed freedom of action. They may be obedient through the name and grace of our Redeemer, or they may be disobedient and realize the consequences. So tayo daw po mga kapatid, meron tayong power, no, to quench the Spirit of God. Sinasabi nga po sa Deuteronomy 30 verse 19, today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you may choose life, so that you and your descendant might live. So kahit po sinabi sa ating nababasa sa Biblia na we have the power to choose, sabi nga ng iba, huwag nyo kaming pakialaman kasi nababasa na meron tayong freedom of choice. Pero ang ibig po bang sabihin nun is free na tayong
gumawa sa gusto natin kahit labag po yun sa kalooban ng Panginoon. Hindi po yun yung ibig niya sabihin ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, "Oh, that you may choose life, so that you and your descendants might live." So kahit po meron po tayong pagpili, hindi po ibig sabihin nun ay piliin na po natin ang lahat ng gusto natin gawin kahit na ito yung nakakamatay. Hindi po yung ibig sabihin ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon is piliin po natin yung blessings, hindi yung curses. Piliin natin yung life, hindi yung death. Kaya kahit po may freedom of choice tayo, inaanyayahan pa rin po tayo na Panginoon na piliin natin po yung buhay. So yun po yun mga kapatid. Patuloy po tayo. The Lord requires us to obey the voice of duty. When there are other voices all around us urging us to pursue an opposite course, it requires earnest attention from us to distinguish the voice which speaks from God. We must resist and conquer inclination and obey the voice of conscience. So sinasabi dito mga kapatid, na ang Panginoon talaga ay nag-require po siya na mag-obey tayo sa kanyang salita. Voice, kanyang salita po yan. Kasi po, ang sanlibutan ngayon, kung ating pong napapansin na sanlibutan ngayon, marami pong mga deception. Maraming mga nagsilabasa na kahit ano-ano na lang para ma-divert yung ating mind from Christ na makakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, nabasa na kinakailangan talaga nating magbasa at hindi lang magbasa, hindi lang tagapakinig, kundi talagang tagapagtupad tayo ng ating mga binabasa at mga napapakinggan. Para po maging hindi po tayo basta-basta madadali ni Satan sa kanyang mga deceptions, sa kanyang mga error tracks na gusto niyang ipa-imprint sa ating mga utak na sa ganun ay maging tayo, hindi tayo makadiscern, hindi tayo mas makapalapit pa sa Panginoon. Kasi alam natin these last days na marami ng distractions. Sino-sino na ginagamit ng kaaway para yung ating goal na makasunod kay Christ is hindi mapatuloy kasi nga maraming ways or paraan si Satanas para tayo ay hindi makapagpatuloy sa ating pananampalataya. So it requires earnest attention from us to distinguish the voice which speaks from God. We must resist and conquer inclination and obey the voice of conscience without parleying or compromise, lest its promptings cease and will impulse control. The word of the Lord comes to us all who have not resisted His Spirit by determining not to hear and obey. This voice is heard in warnings, in counsels, in reproof. It is the Lord's message of light to His people. If we wait for louder calls or better opportunities, the light may be withdrawn and we left in darkness. So mga kapatid, yung voice ng Panginoon, which is makikita at mababasa natin sa banal na kasulatan. Alam niyo yung title natin ngayon, ay yung verse natin ngayon. Today if you will hear His voice, harden not your hearts. Yung nababasa natin na ito yung tama at ito yung mali. Tapos, yun nga, sinasabi ko kanina, nire-reject natin. Like for example po, tayo po ngayon ay alam natin na kasalanan yung lust. Okay, lust. Tapos, yung conscience, alam tinabasa na kasalanan yun, but still, lagi pa rin nating pinupuntahan, lagi pa rin nating tinatanaw, or lagi pa rin nating iniisip. Ano mga kapatid, dyan po mag-grieve yung banal na espiritu. At ang nakakatakot po doon, pag nag-grieve yung banal na espiritu, feeling natin, dahil nanampalataya tayo, okay na. Kasi nga, yun yung na Panginoon, gusto na Panginoon, manampalataya tayo. Pero yun ba, ganun na ba talaga kababaw yung gusto ipatindi ng Panginoon po sa atin? Kasi po, sabi, klaro po dito sinasabi ng Panginoon na, pag yung voice is heard in warnings, in counsels, in reproof. So, ganun po mga kapatid, kung hindi natin pinapakinggan yung warnings,
counsels, reproof, ano po mangyayari? Kasi sabi to, it is the Lord's message of light to His people. Light po siya eh. Light na kinakailangan nating sundin. Dahil pag meron po tayong own natin na way, ang mangyayari po is madidim po tayo. Kumbaga walang ilaw. Sinasabi nga, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, dyan po sa banal na kasulatan natin, makikita at marininig yung still sweet small voice ng ating Panginoon. Kung tayo po talaga ay magbabasa, magbubulay-bulay, individually po, hindi lang po by family, by group, individually kasi po, una-una, individually po yung kaligtasan. Hindi po siya by group, kaya kinakailangan pong meron tayong own na devotion sa Panginoon po. Kaya kinakailangan po talaga yung lakas at saka yung eagerness or yung willingness na kahit pagod, pero kailangan talagang bumangon at kailangan iporsige yung sarili na kausapin talaga yung Panginoon. Nang sa ganoon ay malaman natin yung kanyang mga warnings, yung kanyang counsel at yung kanyang reproof. Sinasabi pa dito, if we wait for louder calls or better opportunities, the light may be withdrawn and we left in darkness. So yun po yung danger po mga kapatid. Kung andyan ang opportunity, nabasa na, narinig na, ang kulang na lang po is obedience. Dahil pag yan po is ipinagsawalang bahala po natin, ang sinasabi po dito, the light may be withdrawn and we left in darkness. Yun po yung mahirap mga kapatid. Na hindi, ang masaklap po dyan is, pag tayo talaga ay nasa Laodicea state, feeling natin wala tayo sa darkness. Yun po yung mahirap kasi nga po with John wala na yung banal na espiritu kasi nga po nilalabanan natin eh. Hindi rin sa nilalabanan, hindi inobey. Kaya ang effect po is parang yung hindi natin inobey yung word ng Panginoon. Ang effect po is parang maano tayo na parang ang ginagawa natin is tama. Hindi na natin ma-distinguish yung true at error. So, ganoon po kahirap pag wala yung banal na espiritu na mag-guide po sa atin kung ano ang ating gagawin. At wala pong guide ng banal na espiritu, wala din po tayong binabasa. Yun nga. And we left in darkness the pleadings of the Spirit neglected today because of what? Pleasure or inclination leads in an opposite direction. So, ang pleading ng banal na espiritu po, neglected dahil sa yung meron tayong own pleasure, inclination, na yun yung nagli-lead sa atin sa opposite direction. Yun yung mahirap mga kapatid pag tayo ay pag tayo ay nilalabanan natin yung banal na espiritu or alam natin na yun yung tama pero hindi natin ginagawa, we will grieve the Holy Spirit of God. Yun po yung mangyari. At sinasabi, lagi inuulit ko sinasabi, and we left in darkness. Yun po yung mangyari po sa atin pag lagi nating nire-reject yung pleading ng banal na espiritu. Patuloy po tayo. May be powerless to convince or even impress tomorrow. Napakahirap po mga kapatid pag ganun po. Pag wala na po yung conscience, ang mangyayari po, wala na pong magkukonvince po sa atin. Wala na magkukonvince na ito yung gawin at ito yung hindi dapat gawin. Kasi nga po, paulit-ulit nating nalalabanan yung banal na espiritu ng Diyos. So, again, we left in darkness. So, yun po yung mangyayari po sa atin. Kaya napakahirap po pag hindi po talaga natin hingin yung banal ng espiritu ng Diyos na yun po yung mag-guide sa atin into all truth. At kung paano namuhay si Christ noon, i-guide niya tayo paano mamuhay ng kabanalan, kagaya na ginawa ni Christ. Napakahirap po kung hindi po natin yun ihingi sa ating Ama na nasa langit. Kinakailangan po natin ang banal na espiritu na siya po yung magturo kung ano yung sinasalita ng Biblia to convince us. Patuloy po tayo. To improve the opportunities of the present with prompt and willing hearts is the only way to grow in grace and the knowledge of the truth. We should ever cherish a sense that individually we are standing before the Lord of hosts. No word, no act, no thought even should be indulged to offend the eye of the Eternal One.
So, tanong po to sa ating lahat mga kapatid, individually daw po, tayong lahat, isa-isa. We are standing before the Lord of Hosts. Ano pong ating mga sinasalita? Ano daw po ang ating mga, ano ngayon ang ating mga aksyon? Yan po ba ay nakakapag-glorify sa Panginoon? Ano po ang ating mga nasa isipan? Ating thought? Ano po yung ating mga iniisip? Yan po ba ay makalangit na bagay? Mga kapatid, inanyayahan po tayo ng Panginoon na piliin po natin yung buhay. Alam po natin kung ano yung darkness, ano yung pansanlibutan na thought, word, and action. At gusto po ng Panginoon na ngayon po ay lumapit po tayo sa Kanya. At gusto ng Panginoon na tayong lahat ay lumago pa sa ating spiritual na pananampalataya at lumago pa sa hindi lang spiritual, sa ating physical, mental. Kasi sa ating panahon po ngayon, napakatindi napakatindi ng labanan sa spiritual battle na kahit yung iba nga hindi na nakaya. Ang nakaganda lang kasi sa atin kung tayo ay nananampalataya, kahit anong pagsubok na dumating or trials, circumstances, parang nananatili pa rin nakatayo kasi nga ang Panginoon ang ating example. Kaya kawawa po talaga yung mga kapatiran natin ngayon din na hindi rin naka-receive pa ng ganitong mensahe, at yung iba, yung ating families na hindi pa converted, sana po ay tayo yung maging ilaw sa kanila at nang sa ganun po ay makita nila yung liwanag na ipinakita rin ng Panginoon po sa atin. So, ito po, individually, we are standing before the Lord of Hosts. No word, no act, no thought even should be indulged to offend the eye of the Eternal One. If we would feel that in every place we are the servants of the Most High, we would be more circumspect. Our whole life would possess to us a meaning and a sacredness which earthly honors can never give. The thoughts of the heart, the words of the lips, and every act of the life will make our character more worthy if the presence of God is continually felt. So, ang ganda pala mga kapatid. Pag yung ating thoughts, ating words, ating lips, every act of the life, kung yan po lahat ay ginagawa natin sa ika-glorify, ikalulugod sa harapan ng Panginoon, ano mangyari? Baga, will make our character more worthy if the presence of God is continually felt. Ako mga batid, personally, gusto ko po itong experience na po ito na yung continually na mafe-felt ko sa sarili ko na yung Panginoon talaga yung lagi kong kasama. At saka, ang nakaganda lang nun is pag yung ating thought, ating word, action is kung lagi natin siyang binabantayan, parang naano tayo ba sa Panginoon ba na napakabuti ng Panginoon na yung kanyang love is nag-spread talaga at hindi lang po sa akin kundi hindi lang po sa akin na kundi na-share ko rin sa iba. So yun yung kaganda pag lagi tayong yung ating thought, ating action, ating pananalita, kung lagi po tayong nagbabantay sa ating mga ginagawa sa lahat po ng bagay, ay talaga pong tutunay po talaga na ma-feel natin yung love ng Panginoon po. Hindi lang po sa ating sarili kundi po ano din po natin sa iba ba? Ma-share natin sa iba. So, let the language of the heart be, let the language of the heart be, lo, God is here. Then, the life will be pure, the character unspotted, the soul continually uplifted to the Lord. So, napakaganda po ng ating mensahe ngayong gabi mga kapatid na ipinahayag po ng Panginoon na naging una-una po talaga ako nagbabasa nito is nako-comfort po at mas na encourage pa na magbasa, mas na encourage pa na i-share yung gospel, i-share yung kanyang love. At naganganahan ko dito sa word na to, let the language of the heart be, lo, God is here. So, kung lagi nating isipin mga kapatid na lo, God is here. For example po, meron sa ating personal po na nagsa-cellphone tayo at merong temptation. Tas nakita natin, alam natin na ito ay hindi pang makalangit na bagay. Tapos
merong conscience, merong ang banal na espiritu gumalaw sa ating puso't isipan. At ano yung pinapaano niya, pinapabalik niya na word? Yung ito, lo, God is here. So, yung banal na espiritu ba nagko-convict sa atin, lo, God is here. Baga, ang hirap magkasala pagka ganun. Parang meron tayong yung parang nahihiya tayo na gawin yung kasalanan kasi nga, lo, God is here. So, pinapa-impress tayo ng banal na espiritu na may ama nasa langit na hindi natutulog sa ating mga ginagawa. So, parang mahiya naman tayo kung alam nating kasalanan yan tapos patuloy pa nating ginawa. So, mga kapatid, ang sabi kasi ng Panginoon, hindi yun nga, meron tayong freedom of choice kung ano yung ating gagawin at hindi gagawin. Pero hindi po ibig sabihin no na lahat po ng ating pagpili is nalulugod yung Panginoon. Kasi malulugod lang po yung Panginoon sa ating pagpili sa life and blessing. So yun po yun mga kapatid, yung ating evening devotional ngayong gabi. Nawa po ay na-bless po ang bawat isa at maging pagpapala po sana ito na magamit sa pang-araw-araw, lalo po in these last days na napakagulo na po ng sanlibutan, trouble on every side. So sa lahat po nating mga trials ngayon, mga conflict, tribulations, ano pang mga sabihin na natin ano yung mga hindrance, lahat ng hindrance sa ating pananampalataya ay gusto ng Panginoon na tumingala lang po tayo sa langit at saka hingin po talaga yung kanyang guidance at yung kanyang blessing na i-pour out pa sa atin nang sa ganun ay maging pagpapala din tayo sa iba. At tulungan maging blessing po tayo sa bawat isa at yun lang po mga kapatid sa gabing ito. Nawa po ulit ay ang lahat po ay naka-receive din ng fresh bread from Heaven's Bakery. Yan nga po. So, ulit po sa Hebrews 3, 7 and 8. Today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Sister Verano, sa inyong pagbahagi ng mensahe patungkol po sa God's Amazing Grace. Mababasa po sa July 13. So, kung sino man po ang may insights or karagdagan, pwede na po kayong mag-unmute ng inyong speaker at magsalita. Magandang gabi po. Gandang gabi din. Ayan, naririnig po ba ako? Opo, ate. So, napakaganda ng ating napag-aralan. Gusto ko lang din clarify, itawag darang, ibalik yung pag-aaral na to kasi minsan sa sarili natin na kahit alam natin kung ano yung tama at mali, alam natin may mga bagay na alam natin na mali, pero patuloy pa rin natin ginagawa. So, sa pag-aaral ngayon, pinapaalalahanan tayo na kahit napakahina ng boses ng banal na espiritu, ay talagang yung parang makukonsensya ka na lang, 'di ba? Kasi nga mababasa din natin na yung konsensya ng tao dun yun yung bulong ng banal na espiritu, 'di ba? Minsan may mga tao din na sinasabihan natin na parang wala ka ng konsensya. Ganun, yung parang ganun. Mga kapatid, kapag pala wala na tayong konsensya, possible na kung ano yung mali, pero parang sa tingin natin ito yung tama, parang dahan-dahan nawawalan tayo ng konsensya, ibig sabihin dahan-dahan hindi na tayo ginagabayan ng banal na espiritu. Kaya na-realize ko din dito sa ating pag-aaral ngayon na today, kung naririnig pa natin yung kanyang boses, kailangan hindi natin mamatigasin yung ating mga puso. Kasi kahit na alam natin na mali, di ba? Pero napaka gandang gawin, di ba? Yung parang akala natin tama yung ginagawa natin, pero mali na pala. So, very careful po tayo sa
sa paggawa pa rin ng ganun. Kasi it's still small voice eh. Pero yun pa din yung patuloy na nagpapaalala sa atin na gumawa tayo ng tama, na magbigay kaluwalhatian sa Panginoon, di ba? So, sa pag-aaral natin ngayon, yung sinasabi dito na yung Panginoon talaga, nire-require niya tayo na sumunod sa kanyang tinig. This is our duty to obey His command. Pero bakit nga ba, no? Bakit napakahina ng boses ng Panginoon? Kaya nga minsan naiisip ko, what if no, kung malakas pa yung boses ng Panginoon? Siguro maraming makakarinig. Pero ito na nga, still small voice. Pero paalala pa rin sa atin na kahit napakahina, wag nating palampasin na hindi pakinggan, kundi kailangan nating pakinggan at isabuhay yung mga katotohanan. Kasi mababasa naman natin sa banal na kasulatan. So kung nagbabasa tayo, doon din tayo paalalahanan kung ano yung dapat nating gawin, na kahit napakahina ng boses ng banal na espiritu, pero doon pa rin natin marirealize na tayo pa rin ay ginagabayan kahit mali-mali na yung mga desisyon natin minsan, di ba? So kailangan talaga na isubmit pa rin natin sa Panginoon yung mga bagay na alam natin ito ba'y tama o mali, di ba? Plano natin, naakala natin yun na yung sasapat na sa atin, pero sa totoo lang, hindi pala kalooban ng Panginoon kung ano yung pinaplano natin. Kaya kailangan talagang isubmit natin sa Panginoon yung mga plano natin, kahit alam natin na kahit alam natin ito ay tama sa paningin natin, pero kapag hindi ito niloob ng Panginoon, ay wala tayong magagawa. So kailangan talaga nating ipaubaya sa Panginoon yung mga bagay. Kasi nga, minsan nasasaktan tayo, di ba, kapag may mga plano tayo, hindi natin napad, talaga. Pero may the best na plano yung Panginoon, lalong-lalo na kapag magpapagamit tayo sa kanyang gawain. So napakaganda po ng ating salamat. Thank you po, Sister Daniela, sa inyong insights. Maganda nga po talaga ng ating mensahe ngayon. Narinig ba ako? Ang ingay. Siguro. So, sa study natin ngayon is, na-remember ko po yung past ko, yung nakaraan na before kasi, hindi talaga ako mahilig magbasa ng Ellen G. White, ng Bible, ganyan. Kasi, masarap kasi sa mundo, totoo. And then, pag mahilig kasi ako sa, mahilig ako magbasa, pero yung mga comics pa, mga ganyan. Kasi mahilig ako magbasa pag may mga pictures, mga ganon. So, yung Holy Spirit is yung Panginoon. Grabe yung effort niya na mapunta ako sa kanya kasi ginamit niya nagpray ako dati, sabi ko dati na later na ako magbasa ng Ellen G. White kasi di naman ako maka-download sa phone ko kasi konti lang yung GB, yung ganon. So, ang GB ba? Tapos, ayun, binigyan ako ng Panginoon ng bagong phone, binilhan ako nila mama. Then, tapos, pagkatapos nun, nabilhan ako nila mama doon. Malaki yung, yung storage. Tapos, ang ending, hindi nag-download ako ng Ellen G. White, syempre, pero, hindi ako nag-download ng books. Yung download ko lang yung app. Tapos, yung binasa ko is, nag-download din ako ng yung mga sa mundo, yung mga ganon. Tapos, kaya yun, parang, wait lang Lord, yung parang ganun, gumaganon ako. Tapos, ginamit ng Panginoon yung teacher ko na kailangan magbasa ng book. Tapos, nag, ano, pu- i, mahabang kwento kasi to siya, pero try ko lang ipa-short para po kasi may limitation po yung Tagalog ko. So, proceed po ginamit ko ng Panginoon yung teacher ko na sabi niya kailangan daw magbasa ng book para daw i-identify daw namin doon yung mga mahihirap na words. Tapos, ayun, yung naisip ko noon, magbasa ako ng Steps to Christ. So, ayun, nasa ko ngayon Steps to Christ, pero para lang talaga yun siya sa project. Parang talaga yun siya sa project, yung para may masulat lang ako na mga mahihirap na words. Siguro lang talaga yung mindset ko noon. Tapos, pagkatapos kung nang nasulat na collect yung mga words na nahihirapan ako, tinigil ko na ulit yung pagbabasa ng Step to Christ.
So, ayun, gumawa na naman ng paraan yung Panginoon para mapalapit ako sa kanya is yung ginamit niya yun naman yung course ko na kinuha sa senior high. Ginamit niya yung pagka-ABM ko pa. Kasi sa ABM, about business, so kailangan namin matutunan yung mga ethics, mga religions. Tapos, ayun, yung na-topic kasi sa akin yun is about Sabbath kasi mga Jews yung mga yung topic ko noon. So, yan nag-study naman ako noon. Then syempre for the report lang din yung ko noon, yung motto ko. So, pagkatapos noon, nag-stop na naman ako ng study. And then yung last talaga na effort sa akin ng Panginoon is ano, yung walang kuryente sa lugar namin for 2 days. Kasi, actually sa starting pa nun is siyempre nainis ka kasi hindi ako nakapag-charge nun. Hindi nga ako ready na mag-run, na mawalan kami ng kuryente. And then, pagkatapos po nun, kasi may natira pa naman akong percentage, ayun na, kasi that time, naka-download na din ako ng book kasi required para hindi ako makatulog sa church, yung ganun, para masundan ko yung yung speaker. Tapos, kaya nag-download na din ako ng books. Naka-download na ako ng books that time. So, pagka po nun is, ah, yung habang wala pong kuryente, kasi wala din yung internet, kaya di talaga di talaga ako maka-social media, maka-ganon. So, ang ginawa ko na lang doon, ginawa ko that time is, parang, inaakit ako ng app na Ellen G. White. So, ayun, nagbasa ako doon. Tapos, pagkatapos ko na pagbasa ko noon is, so, hindi na siya nag-stop. So, sabi ko talaga na nag-flashback sa akin yung mga nakaraan ba na. Grabe yung effort na binigay sa akin yung Panginoon na para makalapit ako sa Kanya. So, dapat magbigay din ako ng effort para lumapit din sa Kanya, di ba, ganon. Tapos, kaya ayun, pagka hanggang ngayon, bumabasa pa naman ako ng Ellen G. White, Sawa ng Panginoon. And blessing din yun para sa akin kasi yung habang nag-aaral pa ako, may syempre, pag friendly ka talaga, marami kang kaibigan. So, sa circle of friends namin, syempre, hindi lang naman ikaw yung magsasalita dyan, marami kayong members dyan sa circle of friends. So, pinapray ko talaga sa Panginoon na pag may chance ako magsalita, ibahagi ko talaga yung mga nababasa ko. So, ayun, first time na nagbahagi ako, tinutokso ako lagi ng kaibigan ko kasi siyempre himala yun para sa kanila na nagsasalita ako ng gano'n. Tapos ginatokso nila ako like, ikaw yan, ganyan pa sila. Tapos pero pag sa kaibigan ko na kami lang dalawa, is nakikinig naman siya, like, gano'n. So, malaki po talaga yung pagpasalamat ko sa Panginoon kasi hindi po siya nag-give up sa akin kasi nga, nag-rely po kasi ako sa family ko. Yun, pinapray naman ako nila mama, like, ganun, God. So, nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon na hindi po talaga siya nag-give up and hindi po umalis sa akin ang Holy Spirit. And yun lang po, kung sino man ang may nais insights pa po ay mag-unmute. Amen po. Bago po ako magpa-closing song, pwede po mag-request kay Sister KD po para sa ating closing prayer. Or kay Kuya Audrey. Sino po pwede mag-closing prayer mamaya? Sister Kai, pwede po ikaw Ay, sige. Thank you po, Ate Katie.
So kung wala na pong mag-insights or magbigay ng kanilang karagdagan, tayo na po ay mag-proceed sa ating closing song and closing prayer po ni Sister Katie. Let us all kneel down for a prayer. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful day that you have given us. Thank you also for the message that we have heard this evening. May each and every one of us apply the lessons that we have heard, and please also, so that we may be able to show it in our daily lives, so that we may be able to um, gather people towards you, and please also guide our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po sa mga nag-join sa ating Zoom sa ngayong gabi, and thank you din po sa nag-join din sa FB Live. At sa mga nag-participate po ngayong gabi, maraming salamat po. And iniimbitahan ko po kayo na mag-join din po bukas para sa ating morning devotional. Mag-start po 5 a.m. ng umaga, and evening devotional po 6 p.m. ng gabi. Yun lang po, at maraming salamat.